Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Tony Enzo Bunyog. Mga kabunyog, ito pong ating channel sa YouTube at ang ating Facebook page. Ito pong Attorney Enzo Bunyog at ang Informador page ay dito po nagdi-discuss tayo ng ilang topics, ano? Hindi lang isa, mga tatlong topics ang dinidiscuss natin. Kaya ngayon may naka-line up akong tatlong topics. Una, pag-usapan natin, grabe, ha? Yung anak ni Raffy Tulfo, congressman ito ng Quezon City, Assistant Majority Floor Leader. Ang pangalan nito, Ralph Tulfo. Noong 2023 sa Las Vegas, siya at ang ilang mga kasama ay nagbar hopping. Alam niyo kung magkano ang binayarang bill? 6.7 million pesos. Wow, ang tindi mo. Pag-usapan natin yan mamaya. Si Cusi at ang 10 pa niyang mga kasamahan. Si Cusi, alam naman natin, tao ni Duterte yan. Babasahan ng sakdal sa October 3, ngayong taon, 2025. Bakit? Dahil sa kaso sa Malampaya. Alam naman natin yan. Pinaburan nila Cusi, nila Duterte, si Dennis Uy, yun, tungkol dun sa negosyong sa Malampaya. Pag-usapan din natin. Si Elizabeth Zimmerman at dating asawa ni Digong. Sinira yung narrative ni Attorney Kaufman at saka ng mga DDS. Sabi kasi nila Kaufman sa kanila Sara Duterte, hmm, unable to, unfit na daw to stand trial si Duterte. Ay wala, sabi ni Elizabeth Zimmerman, okay naman daw ang health ni Rodrigo. Tawag niya kay Digong Rodrigo. Sige, pag-usapan din natin yan mamaya. Sige mga kabunyog, ito. Grabe, nakita nyo naman 'to ano, kumakalat sa social media. Si Congressman Ralph Tulfo, bata pa 'to, anak ni Raffy Tulfo. Congressman yan ng Quezon City. Nagbakasyon sa US, kasama ang ilang kaibigan, kapamilya siguro. Alam niyo kung magkano binayaran niyang bill? 6.7 million. Ha? Noong taon yan na 2023 ay siyempre ngayon napag-uusapan yung mga nepo babies, ang maluluhong lifestyle ng mga politiko, celebrities, mga anak ng contractors dito sa Pilipinas. Kaya ito, yan, hindi niya naman dininay ng anak ni Raffy Tulfo. Congressman ito, Assistant Majority Floor Leader. Hindi niya dininay. Ang sabi niya lang, nag-ambagan naman daw sila. Bagamat ang ginamit daw ay ang kanyang credit card, pero ambagan daw yun. Kahit sabihin mo pang ambagan yun. Nakalagay sa ating code of ethics ng yung ethical standards ng mga public officials. Dapat ang mga public officials ay nabubuhay ng simple. Hindi pwede yung marangya, yung maluho na buhay. Kasi public official ka. Hmm? Dapat conscious sa gano'n. Hmm? Kaya lang, wala, eh. Ang nangyayari na talaga sa bansa natin, yung mga politiko, mga 'yan, katulad niyan, katulad nga kay Diskaya, pino-flaunt pa, binabandila pa yung kaniyang mga mamahaling sasakyan, mga luxury cars, yung kaniyang pati yung mga niya, pungsoy na mga na mga materials o gamit, pinagmamalaki pa nila, grabe. Tapos yung anak ni Christopher, Ko, yung isang kontraktor, kapatid ni Saldi Ko, yung, Claudine Ko, pinagmamalaki na nakapagbiyahe na siya sa 40 countries, gamit ang private jet. Yung grabe, ganyan sila, oh. Tapos ito ngayon, lumabas ngayon, itong si Congressman Ralph Tulfo na anak ni Raffy Tulfo, eh, sa isang gabi lang ng pagbabar doon sa Las Vegas, nag-bill siya ng 6.7 million pesos. At nang, kumalat 'yan, hindi niya dininay. Ang sabi niya lang ginamit ang credit card niya pero nagshi-share naman daw yung mga kakilala niya.
mga kasamahan niya. Hindi 'yun ang issue, eh. Ang issue doon, dapat bilang public official, hindi ka dapat po-flaunt ng ganiyang mga marangyang buhay, kasi public official ka. Hmm, dapat sumusunod ka na sa ethical standards ng isang public official. Ngayon kung ayaw mo na pinapakialaman ang buhay mo, ang gastos mo, ang lifestyle mo, huwag kang mag-public official. Gano'n sana dapat, eh. Kaya lang dito kasi sa Pilipinas, 'yan na nga, hmm, lumalabas lang 'yang issue na 'yan ngayon dahil mainit nga 'yang issue ng itong mga politiko at mga kontraktor sa gobyerno, at yung mga opisyal ng gobyerno na binabandila ang kanilang mga mararangya at maluhong lifestyle. Hmm. Kita naman natin kahit yung mga ordinaryong engineer ng DPWH nagkakasino. Si Alcantara ang dala pala sa pagkakasino 20 million, kada magkasino. Grabe at bilyon ang tinatalo nila sa kasino sa itong grupo ng BGC Boys, yung Bulacan mga engineers. Ayon mismo 'yan sa isiniwalat ni Senador Ping Lacson. Hmm. Kaya grabe mga kabunyog, mga kababayan, nakakasuka, nakakalula itong mga ginagawa ng mga politiko, kontraktor sa gobyerno, opisyal ng gobyerno. Hmm. Kaya kahit sabihin pa ng, anak ni Raffy Tulfo na ito, na congressman din, na nag-ambag naman sila, hindi yan. Kasi dapat ang ethical standards ng, public officials, dapat simple ang pamumuhay. Anyway, mga kabunyog, dito tayo sa pangalawang topic natin. Si Cusi, alam naman natin si ano ba 'to, Alfonso Cusi ba 'to? Dating sekretary ng Department of Energy nung panahon ni Digong at yung 10 pa niyang mga kasamahan, mga officials din dati ng Department of Energy, babasahan na ng sakdal sa October 3. I-a-arraign na, arraignment. May kaso sila sa ombudsman, sinampahan din sa Sandigan Bayan. Hmm, Kaugnay ito sa maanumalyang pagbebenta ng shares ng Malampaya. Hmm. Ang Malampaya, bahagi yan ng dinevelop na bahagi ng West Philippine Sea. Mayaman talaga sa natural gas at sa langis ang West Philippine Sea. Ngayon, dahil ang gobyerno hindi naman dinidevelop yung West Philippine Sea na yan, na mayaman, ang nag-develop niyan yung Shell at saka Caltex. Yung Caltex Amerikano, yung Shell naman Royal Dutch, British at saka Dutch. Silang nag-develop niyan. Ngayon, nung 2019, yung shares ng Malampaya, ng Shell at ng Chevron pala, hindi Caltex, Chevron, binebenta. So sa batas, dapat kung binebenta sana yan ng Shell at ng Chevron, dapat hiningan ng audited financial statement kung sino man ang interesadong bumili. Audited financial statement. 2019 yan. At saka dapat ang priority bibili gobyerno. Kung hindi lang kaya ng gobyerno, saka na lang i-offer sa private na company. Ay ang ginawa nung panahon ni Duterte at ang Department of Energy Secretary ay si Cusi, in-offer na dito kay Dennis Uy. Ay alam naman natin si Dennis Uy, tao din ni Duterte. Maraming transactions yan si Dennis Uy, panahon ni Duterte. Ang halaga ng transaksyon na yan, 545 million dollars. Mababa yung bentahan na yan. Kasi kumbaga parang inipit ng gobyerno noon ang panahon ni Duterte ang Chevron at saka ang Shell. Kaya napilitan na lang ang Shell at saka ang Chevron ibenta yung shares nila, 45% ng shares. Pero dapat ang bumili noon gobyerno kasi dinevelop na ng Chevron at ng Shell. May pera naman ng gobyerno, daming pera ng gobyerno. Alam naman, nakikita natin 'yan. Dapat binili na lang ng gobyerno 'yon, pero hindi. Ang ginawa ni Cusi at ni Duterte, inoffer kay Dennis Uy. Hindi natin alam kung may komisyon sila diyan, pero sa kalakaran sa Pilipinas ng korapsyon, halos ano 'yan, lalo pat si Dennis Uy ay identified kay Duterte. Kaya 'yan, dahil diyan inimbestigahan 'yan ng, ombudsman nung una, nung kakampi pa ni Duterte ang ombudsman,
ayan, hindi ano, wala daw ano, probable cause para kasuhan sila Kusi. Pero nitong 2024 ni-reverse ng ombudsman 'yan. Kaya ano na, may nakita ng probable cause, kaya kinasuhan na si Kusi. Ngayon babasahan na ng sakdal, arraignment na. Draft ang kaso niya ngayong October 3. 'Yan, tama lang 'yan managot itong sila Kusi. Pati nga dapat si Dennis Uy, kasama diyan sa makasuhan. Kasi ano 'yan mga kabunyog, mga kababayan, napaka-ano, napaka-anomaluso ng bentahan na 'yan. Bakit hindi na lang binili ng gobyerno? At saka bakit bininta doon sa kumpanya ni Dennis Uy, yung Malampaya UC? Una, wala pang experience yun, wala pang track record, kabubuo pa lang. Pangalawa, hindi nga hiningan ng audited financial statement para makita yung capability niya kung talagang kaya niya bang patakbuhin yung proyekto na yan. Wala. Talagang sobrang pabor ang binigay sa kumpanya ni Dennis Uy. Hmm. Kaya ano yan, nakasuhan ngayon si Kusi ng graft. Kaya ano, tao yan ni Duterte. Ganyan talaga sila nung panahon eh. Hmm? Nagagawa nila kung ano mang gusto nila. Mhm. Lalo pat si Dennis Uy ay kilalang malapit kay Duterte. Pinapaboran ni Duterte na ano, na negosyante. Ay 'di ba, binigyan din ng prangkesa nun si Dennis Uy, yung Dito Telecommunity. Hmm. Tapos yung maraming mga negosyo, transaction si Dennis Uy din. Hmm. Ah, Ngayon nga lang yan humina si Dennis Uy dahil hindi na panahon ni Duterte. Pero nung panahon ni Duterte, laging nababanggit, Dennis Uy. Ah, ayan. Kaya ngayon, ayan, may kaso na si Kusi. Hmm. Panghuling topic natin mga kabunyog. Itong si Elizabeth Zimmerman, dating asawa ni Digong, sinira yung narrative ni Attorney Kaufman sa kanila, Sara Duterte. Ang narrative, alam naman natin ang narrative ni Attorney Kaufman at nila Sara Duterte, kawawa daw si Digong kasi si Rodrigo Duterte. Kasi ano nga, unfit to stand trial. Hindi na nga natuloy yung confirmation of charges hearing eh. So ngayon, ah, pinoportray ni Kaufman na wala na daw naaalala. Wala nang naaalala itong si Digong, si Duterte. Kahit ang kanyang mga kamag-anak, kapamilya na ano na, hindi na naaalala, hindi na nakikilala ni Duterte. At yung mga importanteng pangyayari sa buhay niya, hindi na rin daw maalala. Hindi nga daw alam ni Duterte bakit nandun siya sa ICC. Pero paglabas ni Elizabeth Zimmerman, ah, pagbisita kay Duterte, siyempre ini-interview sila ng mga DDS na supporters na naghihintay. Tinanong kung kumusta si Duterte. Ang sabi niya "Rodrigo, he is okay, jolly and happy seeing us. Yeah, he is healthy naman." Gano'n yung pagkakasabi ni Elizabeth Zimmerman. So, ang tawag niya kay Digong Rodrigo. Kinumpirma ni Elizabeth Zimmerman, okay naman si Duterte. Masaya daw, jolly at masaya nung nakita sila. Papaano ngayon sinasabing hindi na nakikilala yung mga kamag-anak, masaya nga daw nang nakita sila, eh. Hmm. Tsaka sabi ni Elizabeth Zimmerman, healthy naman daw. Kabaliktaran ng pino-portray nila Sara at nila Kaufman at ng mga DDS. Tingnan niyo si Roque yung reaksyon, nakita niyo sa picture, habang habang nagsasalita si Elizabeth Zimmerman, ah, tingnan niyo ang reaksyon ni Harry Roque, Ang reaksyon ni Roque parang nag-aano na, "Ano ba 'yan? Bakit naman sinabi 'yan ni Elizabeth Zimmerman?" Oh, 'Yan ang problema. Kasi sila Kaufman saka sila Sara Duterte nagdadrama kung ano-anong drama sa kalagayan ni Digong para lang maapruban yung interim release. Pero si Elizabeth Zimmerman hindi naman sasakay sa ganyang kulo nila Kaufman at saka nila Sara Duterte. Ah, Ano siya, real talk lang kung anong totoo lang, 'yan sinabi niya. Kaya patay ngayon. Hmm, yung narrative ni Kaufman sa kanila Sara at ng mga DDS, sinira ni Elizabeth Zimmerman. Pero mas kapani-paniwala yung si Elizabeth Zimmerman kaysa kay Sara at Kaufman.
Hmm. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog. Magandang araw sa inyo.